Boxing update mga tol, ano ang bago sa pagiging number 1 ni Marlon Tapales sa Ring Magazine? Number 1 si Tapales, number 2 si Ahmad Aliev at number 3 si Sam Goodman. Tingin ko dito mga tol, mahirapan na rin na makuha ni Tapales ang rematch kay The Monster Inoue. Kung sakaling magawa ni Gibbons ng paraan, mahirap din manalo si Tapales kay Inoue. Kailangan talaga i-knockout yan si Inoue para matalo. Ang kagandahan lang sa ranking ni Tapales mga tol, madali siya makakuha ng world title fight kung sakaling umakyat na si Inoue sa featherweight division. Matatandaan sinabi ni Bob Arum, ayaw niya ipalaban si Inoue kay Murodjon Ahmad Aliev. Ang next target para kay Inoue itong si Sam Goodman. Kailangan lang ni Tapales ngayon magtuloy-tuloy pa rin ang kanyang panalo para mapalaban agad sa bakanteng titulo kung umakyat na si Inoue. Sa ibang banda naman, Mark Magsayo wala pang official kung kailan ulit magbabalik sa ring. Pero binanggit ni Magsayo ang pangalan ni Lemon Troch. Hawak ni Lemon Troch ang WBA Super Featherweight Belt. Sa ranking number 5 si Mark Magsayo. Kung papayag ang kampo ni Lemon Troch, magandang bakbakan nito kay Magsayo. Pero mas gusto ko ang laban ni Magsayo kontra Robson Consicao. Number 3 si Magsayo dito sa WBC Belt. Nakatakdang mag-rematch si Oshiaki Foster at Robson Consicao. Kung sino ang manalo dito mga tol, pwedeng labanan na ni Mark Magsayo. Pero nakadepende pa rin yan sa promoter ni Magsayo kung sino ang itapat. Kaya abangan na lang natin ang muling pagbabalik ni Magsayo. Sa ibang banda naman, David Benavides sinabing gusto makalaban si Terence Crawford sa 168 pounds. Kung ayaw naman ni Crawford lumaban ay kahit sparring na lang pagbibigyan ni Benavides. Sinabi ni Terence Crawford mga tol na tiwalang tatalunin niya si Canelo sa 168. Kung matalo daw niya si Canelo, magkakalaman na kung sino ang number 1. Pero sinabi naman ni Canelo kahit talunin niya si Crawford, walang kwenta. Wala siyang makukuha kay Crawford. Kaya nagdemand ng malaking halaga si Canelo para may makuha siyang pera kay Crawford. Ngayon mga tol, si David Benavides naman ang papalag kay Crawford. Gusto raw ipagiganti ni David Benavides ang kapatid niya na si Jose Benavides. Matatandaan na tinalo ito dati ni Terence Crawford. Ano kaya ang mangyayari mga tol kung si Benavides na ang kalaban ni Crawford? Malaki si Benavides mga tol at tingin ko hindi kakayanin ito ni Crawford. Mahirap din i-outback si Benavides dahil masipag bumato ng suntok at bumabato rin niya ng maraming jab. Sa ibang banda naman, Teofimo Lopez sinabing maganda ang training camp sa kampo ni Canelo Alvarez. Marami daw siya natutunan na bagong technique kay Eddie Reynoso. Nagpapasalamat naman si Teofimo Lopez dahil tinanggap daw siya ni Eddie Reynoso at si Canelo. Kaya nakanda na raw si Teofimo Lopez sa kanyang next fight. Hinahamon nga niya si Tank Davis at kung sino pa ang pwedeng pumalag. Huling laban ni Teofimo Lopez kontra Steve Claggett. May kartada ito na 21 wins, 13 KOs, may isang talo. Nakuha niyang isang talo na yan laban kay George Kambosos Jr. Malinis din sana ang kartada ni Lopez mga tol kung hindi na isa ni George Kambosos. Matatandaan na 2 beses din tinalo ni Devin Haney si George Kambosos. Kaya maganda sana nakipag-rematch na lang si Lopez kay Kambosos para mabawi ang kanyang pagkatalo. Okay mga tol, October 13 abangan po natin ang laban ni Cuadro Alas kontra Saul Sanchez. Tiwala nga po si Saul Sanchez na kayang talunin si Cuadro Alas. Magpapakitang gilas daw si Sanchez sa Japan. Pero sinabi naman ng kampo ni Cuadro Alas, isang knockout ang panalo kontra Saul Sanchez.